May kakilala ka bang tao na laging nagsasabi ng, "Prangka lang ako," o baka, "Ikaw mismo yon"? Yung tipo ng tao na nagsasabi ng totoo kahit masakit. Yung hindi marunong magpaligoy-ligoy. Yung ipinagmamalaki ang pagiging direkta. At sa isip mo, mas mabuti nang maging totoo kaysa plastic. Pero paano kung isang araw, napansin mong unti-unting lumalayo ang mga tao? Hindi dahil sa galit, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil nasasaktan na sila. Linawin natin, walang masama sa pagiging tapat. Sa mundo ngayon, napakahirap makahanap ng taong nagsasabi ng totoo. Ang totoo, mas gusto natin ng taong tapat kaysa sa taong puro papuri pero hindi naman sincere. Ang problema, hindi ang katotohanan. Ang problema ay kung paano natin ito inihahatid. May mga salita na ilang segundo lang lumabas sa bibig pero taon ang inabot bago mawala ang sakit. May mga biro na para sa iyo ay simpleng biro lang pero para sa iba, sugat na hindi nila makalimutan. Minsan, hindi natin namamalayan na ginagamit natin ang katotohanan bilang sandata. At kapag ang katotohanan ay walang kasamang malasakit, nagiging pananakit ito. May isang babae, mabait naman siya, mapagmahal, masipag, pero may isang ugali siyang pinagmamalaki, ang pagiging prangka. Kapag may tumaba, sasabihin niya agad. Kapag may nagkamali, ipapamukha niya agad. Kapag may hindi siya nagustuhan, diretso niya agad sasabihin at lagi niyang dadagdagan ng, "Prangka lang ako." Hanggang sa napansin niya, unti-unti nang nababawasan ng mga taong lumalapit sa kanya. Hindi dahil ayaw nila sa katotohanan, kundi dahil natatakot silang masaktan. At doon niya na-realize, hindi sapat ang pagiging totoo. Kailangan din marunong kang umunawa. Alam mo ba kung ano ang mas mahirap kaysa magsabi ng totoo? Ang magsabi ng totoo ng may pagmamahal. Madaling magsalita kapag galit. Madaling sabihin ang nasa isip. Pero ang tunay na matapang, marunong pumili ng salita. Marunong magtimpi. Marunong magbigay ng katotohanan nang hindi dinudurog ang dignidad ng kausap. Bago mo sabihin ng isang bagay, subukan mong itanong sa sarili mo, totoo ba ito? Kailangan ba itong sabihin? Makakatulong ba ito? At ito ang pinakamahalaga, masasabi ko ba ito ng may respeto? Dahil hindi lahat ng iniisip natin ay kailangan sabihin. At hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ibato agad. Ang mga salita ay parang apoy, maaari silang magbigay ng init at maaari rin silang makasunog. At tandaan mo to, hindi sukatan ng tapang ang pagsasabi ng lahat ng nasa isip mo. Minsan, ang tunay na tapang ay ang pagpili ng tamang salita kahit galit ka. Ang tunay na kabutihan ay hindi pagtatago ng katotohanan, kundi ang pagsasabi nito ng may respeto. Dahil sa huli, hindi maaalala ng tao kung gaano ka katama, pero maaalala nila kung paano mo sila pinaramdam. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, i-like at i-share mo naman ang video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Positive Pulse PH para sa mas marami pang kwentong tumatago sa puso at nagbibigay ng mahalagang aral sa buhay. Hanggang sa susunod na kwento!